Ang sari-sari store na ang naging takbuhan at utangan ng sambayanang Pilipino kapag kapos sila sa buhay. Ngunit kung minsan ang utang ay kinakalimutan na lamang. Pero si Aling Corazon ay naging milyonarya nang dahil sa kanyang pagpapautang ng kanyang mga paninda. Paano kaya ito nangyari? Kung ganon ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mag-isang itinataguyod ni Aling Corazon ang kanyang dalawang anak at sa awa naman ng Diyos ay napagtapos niya ang mga ito sa kanilang pag-aaral. Wala siyang ibang trabaho kundi ang pagiging isang tindera sa kanilang isang maliit na sari-sari store. Dito siya kumukuha ng pera para masuportahan ang kanyang mga anak at dito rin siya kumukuha ng panggastos nila para sa pang-araw-araw. Ang galing nyo naman talaga, Aling Corazon. Isipin mo ba naman na kapag patapos ka ng dalawang anak, iba po talaga ang sipag nyo, sabi ng isang babae. Ganun talaga ang buhay. Wala namang ibang aasahan ng aking mga anak. Ako ang kanilang nanay, kaya handa kong gawin ang lahat. Nakangiting sagot ng matanda. Sa panahon kasi ngayon ay matagal na niyang hindi nakakasama ang kanyang dalawang anak dahil pareho na itong nagtatrabaho sa ibang bansa. Mayroon ng magagandang buhay at mayroon ng sariling mga asawa. Ngunit kahit na ganun ay patuloy siyang sinusuportahan ng mga ito. Paano naman kasi ay mayaman na si Alfred at Lucas. Mayaman na ang dalawang lalaki sa ibang bansa at kahit na doon ay maraming pag-aari ang dalawang anak ng matanda. Si Aling Corazon naman ay masaya pa rin sa kanyang buhay. Hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan nang dahil sa nalilibang naman siya sa pagiging isang tindera. Nagpapatuloy pa rin ang kanyang sari-sari store dahil marami pa ring tao ang nasanay na sa kanya bumibili ng mga pangangailangan. Kaso nga lang ay madalas siyang mautangan ng mga ito dahil maraming pamilya ang mahirap sa kanilang lugar. Aling Corazon, nakakahiya po talaga pero wala na po kaming ibang malalapitan. Kailangan po ng gatas ng aking anak pero hindi pa po sumusweldo ang aking asawa. Nakayokong sabi ni Elizabeth. Matagal na kasi itong hindi nakakabayad sa kanyang utang, ngunit ngayon ay muling lumalapit para mapainom ng gatas ang kanyang anak. Sadyang maawain si Aling Corazon at patuloy niyang pinapautang ang mga tao na nangangailangan. Huwag ka nang mahiya, naiintindihan naman kita. Sige na at sabihin mo na sa akin kung ano ang balak mong utangin para makauwi ka na sa inyo at baka nagugutom na ang anak mo. Nakangiting sagot ni Aling Corazon. Agad itinuro ng babae ang gatas at kumuha na rin ito ng tinapay. Sobra-sobra talaga ang pasasalamat ni Elizabeth matapos siyang muling pautangin ng matandang babae. Maraming salamat po talaga, Aling Corazon. Kung wala po kayo, ay wala na po talaga akong ibang malalapitan. Hayaan niyo po isang araw ay makakabayad din po ako sa lahat ng aking utang. Naluluhang pasasalamat ng babae. Nang dahil doon ay agad na umuwi si Elizabeth. Dala-dala ang gatas na itinutang niya sa matanda. Ano? Nakapangutang ka ba sa tindahan? Pasensya ka na, mahal. Kung hindi sa pangaraw-araw ay may trabaho ako. Sabi ni Omar na isang construction worker. Oo, mahal. Mapapakain na natin ang ating anak. Mabuti na lamang at maawain talaga si Aling Corazon. Sana isang araw ay pagpalain siya ng Panginoon. Sagot ni Elizabeth. Sa totoo lang ay hiyang-hiya na talaga si Omar sa dami ng utang nila sa matanda. Agad itong lumabas ng bahay upang pasalamatan si Aling Corazon. Aling Corazon, pagtawag ni Omar. Oh, kagagaling lang dito ng asawa mo. May kailangan ka pa ba? Tanong ng matanda. Wala na po, pero gusto ko lang po magpasalamat. Pasensya na po talaga. Ayaw man po namin mangutang ngunit magugutom naman po ang aming anak. Magpapasalamat lang po talaga ako, kaya po ako pumunta dito. Magalang na sabi ni Omar. Ngunit bago pa man umalis ang lalaki ay binigyan pa ito ni Aling Corazon ng 3 lata ng sardinas. Naku, hindi na po ako mangungutang. Maraming salamat na lang po. Nahihiyang sabi ni Omar. Tanggapin mo na yan. Hindi ko na yan idadagdag pa sa inyong mga utang. Paano naman kayo makakain ni Elizabeth? Kailangan nyo rin ng lakas. Nakangiting sagot ng matandang babae. Talagang hulog ng langit si Aling Corazon sa mga taong mahihirap sa kanilang lugar. Kahit anong paghingi mo dito ng tulong, ay wala kang maririnig na masama mula sa matanda.
Ang mahalaga kasi kay Aling Corazon ay ang makatulong siya sa iba dahil malaki na ang pasalamat niya sa kanyang buhay dahil mayaman na sila. Ngunit pagkatapos noon ay nilapitan siya ng isa sa kanilang kapitbahay na may kaya sa buhay. Si Aling Maricar na kung saan ay walang pakialam sa mga taong may hirap. Ano ka ba, Aling Corazon? Gusto mo bang malugi ka? Ang dami ng utang sa'yo ng pamilya ni Omar, tapos tutulungan mo pa sila? Tanong ni Aling Maricar. Nakakaawa naman sila at higit sa lahat ay nakakaawa ang bata. Naranasan ko rin naman ang maging magulang. Handa mo talagang gawin ang lahat para sa iyong anak kahit na ang kapalit nito ay ang iyong kahihiyan. Paliwanag ni Aling Corazon. Pero hindi ka dapat maawa sa mga tulad nila. Wala silang pagsikap kaya wala silang pera. Ang dapat sa mga tulad nila ay pinapalayas dito sa ating lugar. Wala nang ibang ginawa kundi ang mangutang. Inis na sabi ni Aling Maricar. Ngunit para kay Aling Corazon ay wala namang problema sa pagtulong. Sobra-sobra naman ang kanyang pera dahil sinusuportahan naman siya ng kanyang 2 anak. Sa totoo nga ay pwede na siyang hindi magtrabaho, ngunit ang kanyang pagiging tendera ang dahilan kung bakit siya nagiging masaya. Isang araw nga itinawagan siya ni Alfred na kanyang panganay na anak. Nay, kumusta naman po kayo? Magpapadala po ako ng pera. Tingin ko naman po ay sapat na sa inyo ang 100,000 piso. Sabi ni Alfred sa telepono. Ano ka ba naman anak? Sobra-sobra naman ang ipapadala mo sa akin. Sagot ni Aling Corazon. Ngunit kinabukasan ay ang halagang ito ang ipinadala ng lalaki. Hindi pa lumilipas ang 1 araw ay ang bunsong anak niya naman na si Lucas ang tumawag sa kanya. Nay, may pera pa po ba kayo? Pasensya na po kung hindi pa po ako makapasyal. Marami pa po talaga akong ginagawa. Pangangamusta ni Lucas. Nagpadala ang kuya mo kahapon kaya hindi ko naman kailangan ng pera. Okay lang ako dito anak, sagot ni Aling Corazon. Ngunit katulad din ng kanyang panganay na anak ay pinadalahan din siya nito ng pera at ito ay nagkakahalaga ng 200,000 piso. Sa totoo lang ay buwan-buwan nakakatanggap si Aling Corazon ng malaking halaga sa 2 lalaki. Kaya hindi natatakot si Aling Corazon na pautangin ng ibang mga tao. Ang sabi niya sa kanyang sarili ay maswerte na siya sa kanyang buhay dahil binihiyaan ng Diyos ang kanyang 2 anak. Walang problema sa pagtulong at ang bagay pa na ito ay nakakapagbigay ng pag-asa sa iba. Isang araw ay nagkaroon ng trabaho si Omar kaya agad itong pumunta sa tindahan ni Aling Corazon upang magbayad. Aling Corazon, maraming salamat po. Ito nga po pala ang bayad sa kalahati ng aming mga inutang. Pasensya na po kayo kung hindi ko po mabayaran ng buo. Nahihiyang sabi ng lalaki. Pero Omar, kung sakaling bayaran mo ba ako, ay may pangkain pa ba kayo? Nag-aalalang tanong ng matandang babae. Saglit ay napatahimik si Omar dahil ang totoo niyan ay napili nilang hindi kumain ng hapunan, makahulog lamang ng kanilang utang. Sa totoo lang po Aling Corazon, ay hindi po kami kakain ngayon. Hiyang-hiya na po kasi talaga kami sa inyo, sagot ni Omar. Nang dahil doon ay ibinalik ng matanda ang pera na ibinayad sa kanya ng lalaki. Wala itong balak na gapitin ang mga tao na matindi ang pangailangan sa buhay. Kung ganun pala Omar ay ito ang pera. Huwag mo na akong bayaran. Tulong ko na ito sa pamilya mo para hindi na madagdagan pa ang inyong mga isipin. At ito nga pala ang gatas. Sana ay makatulong yan sa inyong anak. Nakangiting sabi ni Aling Corazon. Bilang isang lalaki ay kailangan mong maging matigas. Pero iba ang nangyari kay Omar dahil bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya akalain na may isang tao na katulad ni Aling Corazon na handang tumulong sa mga taong katulad niya. Hindi ko po talaga alam kung paano po ako makakabawi sa inyo. Pero Diyos na po ang bahala sa inyong pagiging mabuting tao. Umiiyak na sabi ni Omar. Para kay Aling Corazon naman ay ang ganitong mga bagay ang nagpapasaya sa kanya. Ang malaman niyang nakakapagbigay siya ng pag-asa sa mga tao na may matinding dinadalang mga problema. Walang anuman Omar, basta patuloy ka lang sa buhay. Gawin mo ang lahat para sa inyong anak. Huwag kang susuko dahil hindi mo pa naman masasabi kung ano ang mangyayari bukas.
pangaral ni Aling Corazon. Hindi lang ang pamilya ni Omar at Elizabeth ang natutulungan ng matanda. Marami pa ang mga tao na hindi na nakakabayad sa kanya ng utang. Kinakalimutan na lamang ito ni Aling Corazon at ang iniisip na lamang niya ay nakatulong siya sa iba. Mas maayos kasi na hingan ka ng pagkain kaysa hingan ka ng pera. Alam niya naman kasi na ang pagkain ay napupunta rin naman sa mga kumakalam na sikmura ng iba. Masayang masaya si Aling Corazon sa tuwing makikita niya ang mga bata sa daan. Kung dati-rati ay maliliit pa ang mga ito, ngunit ngayon ay lumalaking masigla nang dahil sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na isa siya sa dahilan kung bakit lumalaking maayos ang mga ito. Sa kanilang lugar ay sila lang dalawa ni Aling Maricar ang may kakayanang mabuhay ng maayos. Mayaman din ang babaeng ito, ngunit kahit na isang beses ay hindi nagawang tumulong sa kanyang kapwa. Wala itong ibang ginawa kundi ang manghamak at sabihan nang hindi magaganda ang mga taong mahirap. Oh, kayo, magtrabaho kayo para hindi kayo umaasa sa pera ng iba. Aanak-anak kayo tapos hindi nyo naman pala kayang buhayin na maayos. Parinig na sabi ni Aling Maricar sa mga taong nakapalibot sa kanila. Magkaibang-magkaiba talaga sila ni Aling Corazon. Hindi na nga siya nakakatulong sa iba, tapos kung ano-ano pa ang sinasabi niya. Tingnan mo nga naman tong si Aling Maricar. Maswerte na nga siya at mayaman ang kanyang pamilya. Tapos mamaliitin pa niya ang tulad nating mga walang pera. Sa bagay, hindi niya naranasan ang kahirapan, kaya hindi niya tayo naiintindihan. Hindi tulad ni Aling Corazon na nanggaling din sa hirap. Biniyayaan ng Diyos ng magandang buhay nang dahil sa kanyang pagiging mabuting nanay. Sabi ng isang lalaki. Hindi na lamang nila pinapansin si Aling Maricar sa tuwing may mga sinasabi itong hindi maganda. Pinapalampas na lamang nila sa kanilang tenga dahil ayaw naman nila na magkaroon pa ng kaaway. Iba kasi ang babaeng ito. Kung pansinin mo ito sa kanyang mga sinabi, ay katakot-takot na mga panghahamak pa ang ibabalik sa'yo. Lumipas pa ang 3 buwan ay masayang-masaya talaga si Aling Corazon. Ang sabi kasi ng kanyang 2 anak ay uuwi ang mga ito sa Pasko upang bisitahin siya. Hindi na siya makapaghintay na muling makita ang kanyang pamilya. Sige, maghahanda ako ng masarap na pagkain sa Pasko. Gusto ko namang maging masaya kasama ang aking mga anak, sabi ni Aling Corazon sa kanyang sarili. Lumipas sa mga buwan ay 3 araw na lamang ay magaganap na ang Kapaskuhan. Pero takang-taka talaga si Aling Corazon dahil hindi na niya nakikita ang pamilya ni Omar. 2 buwan na ang nakakaraan nang mapag-alaman niya na lumipat na ito ng ibang tirahan. Naghanda na ang matandang babae at namili na ito ng mga panghanda. Ngunit sa hindi inaasahan ay naging masama ang kanyang pakiramdam. Kaya noong dumating ang araw ng Kapaskuhan ay umuwi na si Alfred at Lucas. Hindi nakapaghanda si Aling Corazon kaya talagang malungkot ang matanda. Pero maya-maya lamang ay sobrang daming mga tao ang pumunta sa kanilang bahay. Hindi para mamasko, ngunit para anyayahan sila na makisaya sa labas. Marami kasing mga palaro doon at sama-sama ang mga tao sa kanilang lugar. Naupo na lamang si Aling Corazon dahil masama pa rin talaga ang kanyang pakiramdam. Maya-maya lamang ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Elizabeth at Omar. Takang-taka siya dahil mayaman na ang mga ito, pero napag-alaman niya na ang mag-asawa pala ay nanalo sa loto. Aling Corazon, mayroon nga po pala kaming regalo sa inyo. Sana po ay magustuhan niyo ito. Nakangiting sabi ni Elizabeth. Isinabit na mag-asawa ang gintong kwintas sa leeg ng matanda. Higit sa lahat ay isang mahigpit na yakap ang natanggap niya mula sa mga ito. Maya-maya pa lamang ay naglabas pa ng pera ang mag-asawa at nagkakahalaga ito ng 1,000,000 upang ibigay sa matanda. Wala na atang masasaya pa sa pagmamahal na ibinibigay sa iyo ng ibang mga tao nang dahil sa mga nagawa mong mabuti sa kanila. Masayang masaya ang magkapatid na si Alfred at Lucas dahil marami palang mga tao ang nagmamahal sa kanilang ina. Nabawasan ang kanilang pag-aalala kahit na palagi silang wala sa tabi ni Aling Corazon. Pero si Aling Maricar naman ay nananatiling nasa loob ng kanyang bahay. Kahit na isang tao ay walang nag-imbita sa babae nang dahil sa kanyang masamang pag-uugali.
Rinig na rinig din ni Aling Maricar ang masayang boses ng mga tao sa labas. Sa pagsilip niya sa bintana ay nakaramdam siya ng inggit sa kanyang katawan. Nalaman niya sa kanyang sarili na walang may gusto sa kanya at alam niya naman sa kanyang sarili kung ano ang dahilan. Simula noon ay masayang masaya si Aling Corazon. Kung maaga man siyang nawalan ng asawa, pero kinumpleto naman ito ng mga tao na nakapalibot sa kanila. Ang pagiging matulungin ay isang magandang pag-uugali. Yung alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos kapag ginagawa mo ang kanyang nais. Masarap makakita ng magandang resulta dahil alam mong tinulungan mo sila. Hindi yung sisiraan mo pa ang iyong kapwa kahit alam mong nararamdaman nila na nawawalan na sila ng pag-asa. Nababawasan man ang iyong yaman, ngunit nakakapag-ipon ka naman ng yaman sa kalangitan. Ito ang istorya ni Aling Corazon at ng kanyang pagiging tindera sa kanyang sari-sari store. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nabigyan kayo nito ng magandang aral. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.